Hello mga buddy, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na di pa nakasubscribe at di pa nakafollow sa aking YouTube at Facebook page, ayun, isubscribe na at pakifollow na rin. So for today's vlog mga buddy, ay nandito tayo sa ating garden farm. Sa kasama natin yung ating pinakagwapo, pinakamatsong farm owner, Julius Solon. So tuturuan niya tayo kung paano mag-pruning ng kalabasa. Tsaka bell pepper, sili buddy. So ganito lang yung pag-pruning ng kalabasa buddy. Napakasimple. Ganyan lang pag-pruning buddy. So kinukuha lang yung kanyang talbos, yung udlot niya buddy. So ayan. Ganyan lang buddy. Napakasimple lang. So yung mga talbos na yan buddy ay kinukuha yan para mas lalong gumanda yung mas dumami yung mga sanga niya. At kung dumami yung mga sanga niya buddy, ay mas lalong dadami yung kanyang mga bunga. Yung mga talbos buddy, pwede rin yung igawin yan pang atsal. So pwede yan sudan buddy, pang atsal, hindi yan masasayang. So ganyan buddy, para makabuelo yung ating mga tanim. So itong ating mga kalabasa buddy ay nasa mga 300 hills na ito tanim. So napakarami nito buddy. So kailangan talaga natin na matutunan yung mga farm techniques niya buddy. Yung kahit ganito lang buddy, no? Ang simpleng pag-pruning na malaman natin para makabawi tayo sa ating ginastos. So itong pag-pruning buddy ay napakahalaga talaga sa paggugulay, lalong-lalo na kapag ikaw ay beginner. So need mo talaga na malaman kung paano mag-pruning sa inyong mga tanim. So yan yung kalabasa buddy, napakasimple lang yung pruning. So ang tawag nito buddy, kung sa talong pa to, ito yung tinatawag nila na top pruning. So ganyan lang yung talbos yung kinukuha buddy. Hindi na kinukuha yung ibang mga dahon. So madali lang buddy, madali lang yan gawin. So kung wala kayong mga ulam dyan buddy, yung mga talbos pwede niyong ulamin nyo. So hindi naman yan masasayang, pwede nyo ulamin or pwede nyo ibenta. Yung ganing mga ampalaya buddy, mag-pruning ka. So pwede yan ibenta mo buddy. Maganda yun at saka masustansya din. So ayan buddy, no, ganyan lang ang pag-pruning sa mga kalabasa. So ito naman buddy, ito yung bell pepper natin, siling at sal. So pinruning natin buddy, ito yung tinatawag natin na Y pruning. So katulad din ito sa talong buddy, kinukuha yung mga dahon doon sa baba para yung mga sustansya na kinukuha nila galing sa lupa at saka sa fertilizer ay pupunta doon sa bunga. So napakaganda yan buddy, ang resulta diyan marami at malaking mga bunga. So hindi siya gaanong dahonin. So hindi kagaya ng walang pruning buddy na dahon lang yung marami at saka malalaki. So kung nag-pruning kayo ay malaki yung mga bunga. So ito buddy, late na talaga ito na pruningan namin. So awahin na ito buddy, tingnan nyo marami ng mga sanga-sanga. So ang ideal nito buddy, kapag mag-pruning ka na mga ganitong mga ganitong mga gulay, siling at sal, bell pepper, ay ideal ito mga 1 month pa pwede ka nang mag-start pag-pruning. So kung meron ng udlot yung talbos na lalabas, mag-start ka pruning. So may tinatawag na klase nga tayong pruning buddy, yung Y pruning kagaya nito at yung top pruning. So yung top pruning buddy, ang kagandahan doon kapag ay nag-top pruning ka, kinukuha mo yung talbos, ideal yun kapag maliit pa lang yung mga tanim. So ang ganda dun, maraming mga sanga, dami yung kanyang mga sanga. Ganyan yung advantage niya, pero late yung kanyang pamumunga. Hindi katulad ng Y pruning buddy na early siya mamumunga kasi kinuha mo lang dyan sa baba. So yung top pruning buddy, late siya ng konti compared doon sa Y pruning. So yan yung kaibahan nila. Pero para sa akin buddy, yung pinaka the best talaga buddy ay para sa akin yung top pruning. Yung top pruning, yung mga magsasaka buddy, prepare nila yung Y pruning, pero sa akin top pruning yung maganda para dadami yung mga sanga niya. Yan yung advantage, no. Tsaka din, kaisa ka lang mag-pruning doon, unlike sa Y pruning na masugatan talaga yung inyong mga tanim. So
Tingnan nyo, no? Sugatan yan. So kapag ganyan buddy, after mo mag-pruning, ay mag-follow up kayo ng abono. Abonuhan nyo, diligan nyo una, tsaka nyo follow up pa ng abono or foliar para makabilis siyang makarecover sa kanyang ang sugat. Kasi kapag ay kinuha mo tong mga dahon niya, ay may tendency na masugatan talaga siya. So at saka meron ding tendency na mapanit yung kanyang katawan. Hindi natin yan maiwasan kasi kinamay lang natin. So mas maigi ba para hindi siya matakbuyan ng mga fungus, malapitan ng mga insekto, ganyan. Ay mag-abono ka para madali lang siyang makarecover. So yan buddy, please keep on watching. So ayan buddy, ganyan lang yung pagpupruning ng siling atsal at saka yung kalabasa. So napakadali lang buddy, kayang-kaya lang ninyong gawin yun sa inyong mga tanim na mga atsal. So ayun lang buddy, napakasimple lang. Ito na yung ating mga atsal, no? I hope na dadami pa tong mga bunga nito. So ayun, I encourage buddy sa mga millennials na mag-engage kayo sa farming. Kasi hindi na tayo na behind ng mga knowledge. So katulad nito buddy, pagpupruning, isa itong napakagandang knowledge sa mga farmers natin na maparami yung kanilang mga bunga. Hindi na tayo behind sa ibang mga ibang bansa sa mga knowledge kasi napakarami na tayong makukuhang knowledge sa internet. So diyan sa mga YouTube, dito sa YouTube, Facebook, meron tayo, mag-search lang tayo kung paano yung gawin. Meron ng mga result, ganyan. Hindi na tayo na behind sa kanila. Or tayo sa mga technologies, medyo hindi tayo behind tayo sa technologies, pero pwede naman tayo mag-adapt ng new practices na pwede pa natin sa malamangan, katulad ng gagamit tayo ng mga organics, ganyan. Hindi tayo gagamit ng mga synthetic materials para maka-labor cost efficient tayo. So ganyan buddy, encourage na maganda itong farming. So ang lang dito buddy ay kailangan ay dapat ay sipag at tiyaga lang dito sa pag-farming. Hindi tulad dati buddy sa mga ninuno natin na yung ating mga ninuno na hilig sa pagtatanim ay hindi sila wala silang ganong knowledge sa pagtatanim. Yung kanilang ginagamit lang yung traditional ways. Hindi siguro nila alam itong pagpupruning, walang ganong abono o ganyan. So low production sila, behind pa sila sa technology. So ngayon buddy, meron na talaga mga learnings na pwede nating matutunan, i-apply natin. Search lang natin dyan sa internet. So napakadali lang. Yung mga millennials farmers natin dyan, gising kayo, merong pera dito sa agriculture. So dapat lang tayo talaga buddy ay magsipag at tiyaga, hindi man tayo mamulupi dito sa agriculture buddy, hindi tayo, at saka hindi rin tayo maubusan ng pagkain kapag ay masipag lang tayo magtanim buddy. At saka napakadali lang ito ibenta sa ating bansa. Dito nga sa amin buddy, itong siling atsal ay pumapalo na sa 500 pesos per kilo. So imagine that buddy, meron kang 10,000 hills, ganyan. Meron kang mga lupain na nakatambay. Magtamnan mo ng sili. At saka meron kang mga enough knowledge, ganyan, na pwede mong i-adapt sa inyong farm. So ayun, makopya mo yun, tsaka dadami at gaganda yung kita mo, malaki yung return mo. Yung talaga buddy, ang lang talaga dito is dapat ay sipag at syaga, tsaka knowledge. Yan yung talaga yung pinaka basic na natin gagawin dito. Yun nga kanina buddy, ay nagkabenta kami sa aming mga talong. So napakarami doon buddy, nasa 300 ka puno yun. Hindi naman gano'ng karami, pero naka-harvest kami ng mga 30 kilos. So 30 kilos yun times 60 per kilo na yun kasi buddy, kasi
sa sobrang init ngayon, wala masyadong nagtatanim. So, nasa 1.8 times 2 kasi twice a week ka mag-harvest. So, nasa 3,600 yung weekly mo. So, okay din ba di? Yung pinulot, hindi ka makapulot ng ganun ba di? Less mo yung mga labor, ganyan. Tsaka, ano na yun, tayo dito, hands-on. So, makatipid na tayo. So, kadali lang itong ibenta ba di? Kung meron kayong mga bag, for example, kung maraming mga supply, ganyan. Meron lang kayong mga top-down, yung mga tricycle, ganyan. Or multi-cab, multi-cab lang ba? Pang-deliver. Ano mo, ilako mo sa mga kapitbahay, ganyan lang nga neighbors. Kung 60 pesos yung kuha sa palengke, mga wholesaler, kung sa ilako mo, pwede ka makabenta niya ng 80 pesos per kilo, 70 pesos per kilo. Good sa'yo ba di? Ganyan lang ang diskarte dyan. Kasi mabebenta naman to kasi pagkain nito, hindi ka masiro dito. Yan yung kagandahan sa agriculture ba di? Kasi madali lang itong ibenta, lalo na itong mga talong. So itong sili ba di? Kung magkaanuhan talaga yung magkadagsaan talaga yung stocks, yung supply niya. I recommend ba din na mo direct ka sa mga hotel, ganyan kasi tsaka yung mga restaurant, yun na mahal yung kasi yung kanilang kuha, yung kanilang palitan compare doon sa merkado. Direct ka sa kanila ba di para makakuha ka ng magandang presyo kung marami yung iyong mga tanim. So, for example, itong restaurant ba di, meron kaming suki na restaurant dito sa amin lang ba di, yun na maitulukan, ganyan. Maramihan yung kinukuha nila ng mga siling at sal. So, ayun, maganda yung presyo, nasa 600 yung presyo. So, yung lang sa merkado, 500. So, ngayong amin ba din, yung mga karamihan. So, yan yung lang yung aming sinuplayan, yung isang restaurant. Shout out MR's Restaurant, Seafood Grills. So, sila yung aming sinuplayan ng siling at sal. So, ayan, itong aming mga siling at sal ba di, bago pa lang ito nag-harvest kami dito. So, pruning pa namin kasi tinatanggal talaga yung mga excess na mga dahon ba di para ma-focus yung mga nutrients niya sa mga bulaklak niya at sa mga namumunga. So ayan, napakarami niya yan ba di after mga ilang weeks at saka epekto na yung abono niya ba di ay mas lalo pa yung gaganda. Yun. So pasensya na ba di kasi meron akong toddler na kasama dito, aking bata. So nag-practice siya, nagbasa ng alphabet at magsalita. So, okay lang yan ba di? At least narinig niyo naman ako. So, ayan ba di? Ang ating mga siling at sal. So, ayan ba di? Ang ating mga siling at sal. Ang problema lang dito sa siling at sal ba di? Kung mangungulot ito. So, as far as ba di? Ganito. Hindi naman siya nangungulot. Kasi yung pangungulot ba di? Naka-apekto talaga yun sa bunga ng yung mga siling at sal. So, ngayon ay tag-init. Hindi siya gaanong nangungulot. So, dilig-diligan lang natin ba di para hindi siya masyadong mainitan. Kasi kapag ay medyo nainitan ito ba di, ay mapektuhan yung kanyang bunga. So, ma-dried siya. Hindi na siya ganong kagandahan kapag ay binenta mo na. So, ayun yung mga siling at sal. Naka-harvest na tayo dito mga badi, mga ilan, mga 50 kilos sa yung na-harvest natin. So, isa lang yung buyer natin badi, yung nasa restaurant lang. Sila yung ating sinuplayan kasi hindi pa natin kaya mag-supply sa ibang mga malalaking mga wholesalers, ganyan, malaking restaurant. So, isa pa lang na restaurant. So, kaya naman ba di, makasupply tayo once a week. Good sa yun. Kasi itulukan yung tsaka meron silang mga branches kung kaya tayo maramihan yung kanilang kinukuha. So, hindi lang ba di, sili yung kinukuha nila, pati talong, ganyan. Yung natin, sibuyas nga dahon, ganyan. Meron kami mga tanim dyan ba di, napakarami, tsaka luya, ginger. So, yun, luya, isa din yun sa aming pinaka crop, high earning crops, yung aming luya. Kasi hindi ka yun sa maintenance. So, lang, plant and forget ka na doon. Pero itong sili ba di, isa rin to sa aming aming pinaka profitable na tanim. So, amin talaga itong inalagaan ba di. Nag-spray kami ng mga angkop ng mga medisina dito, tsaka yung foliar para sa dadami yung kanyang bunga. So, ayan ba di, importante pa rin itong meron pa siyang mga natirang bunga, hindi ka lang pruning ng pruning kasi yung kanyang dahon ba di
ay yun kumukuha ng sunlight, yung photosynthesis na tinatawag. So ayan o, ang dami ng mga bunga dyan ba din, nagsilakihan na. Kulang na yan ba di, mag-apply ka ng putas. So yung putas ba di, yan yung nagpapabulaklak at saka nagpapalaki ng mga bunga, nagpapabigat, di ba Sim? So yun o, yun yung ating kagandahan. Tsaka huwag nyo rin kalimutan ba di, kapag nag-apply kayo ng abono, ay basain nyo muna yung lupa, diligan nyo muna para madali lang i-absorb sa ugat ng inyong mga tanim yung abono. So ito naman ba di, ating mga kalabasa, yung kanina ay nag-pruning tayo. So ayan yung pruning ni Boss Jigjig, no. So diniligan na yan ba di, ayan o, meron ng dilig. So nabasa na yung mga lupa kasi para madali itong makarecover ba di. So itong tubig ba di ay napakaganda nito, madali lang makarecover ang iyong mga tanim kung yung moisture niya is mamasa-masa. So ayan, at saka follow up tayo ng mga foliar, ganyan, foliar, tsaka abono. Kung mayroon kayong nakita na mga fungus, kasi expected naman yan, yung mayroong mga insekto na dadapon yan mati kasi bago pagkatapos ng mag-pruning kasi masugatan yung mga palay mo. Pwede ka mag-spray ng synthetic insecticide. Pwede ka nang gumamit ng mga organic. So yung ginagamit na mga organic ba di, ay meron akong video na pinost ko na in-upload natin, kakawati leaves. So napakaganda yun ba di, insect repellent yun, organic insect repellent. Tsaka samahan mo pa ng malunggay na super fertilizer. Meron na nga akong vlog dito ba di, nga nagtanim tayo ng talong. Ginamit lang natin doon sa pagtanim ay sako. Ilagay na natin sa sako, no. Tsaka yung ating substrate na ginagamit ba di ay yung mga latang dayami. So maganda yun ba di, at saka hinalo namin yung lupa. So napaganda ng resulta ba di. Hindi kami gumamit ng mga insecticide, yung mga nabibili sa Agribet, hindi. Yung lang, kakawati leaves, yun yung aming ginamit. At saka yung aming fertilizer, hindi kami nag-fertilize ng yung mga urea, potash, ganyan, atlas, complete 14, hindi, wala ganun, wala giyara. So yung ginamit lang namin ay yung malunggay at saka pinaghalo-halo ng mga halaman na lalanta. So dinilig, pinabulok na namin gamit yung tubig. So yun, dinilig namin sa aming mga halaman. So yung resulta ay napaganda ba di. Meron na akong update sa susunod na mga vlog. Pakita ko sa inyo kung ano na yung resulta niya. So malapit na nga ngayong namuwak ito ba di. So kasi nga kinumpare namin itong aming farm nga ito compare doon sa aming plastic lang, yung tinanim namin dyan sa plastic. Maganda talaga compared sa ganito ba di. At ito ba di ay labor intensive. So meron kaming tagdalawang tao dito, ayan, si Stephen at saka si Boss si John, sila yung taga-dilig dito araw-araw. So yung lang yakin ba di, yung tanim natin ng mga gulay na pinasok lang natin sa plastic, ay ako lang yung nagdilig. So makatipid talaga ako sa tao at saka hindi cost efficient din siya kasi hindi ako gumagamit ng mga abono at saka spray. So maganda siya bati. So ayun, diniligan na nila itong mga kalabasa. So hindi pa sila natapos ito bati kasi marami itong mga tanim. So kailangan nila itong tapusin bati. Lahat talaga ito diligan bati para makabenepisyo naman lahat yung ating mga tinanim. So sa pagtanim nga pala nito ba di ay dapat ay nakaayon sila para hindi wala yung nagdidilig. So dapat naka-straight lang sila para madali lang siya diligan ba di, madali lang siya hanapin kasi nga maliit pa to, hindi po mahanap yung kanyang nasaan yung kanyang ugat. Ayan ba di, mga after siguro mga 2 buwan dito ba di ay magsisimula na itong mamulaklak. At kapag namulaklak na ito, may tinatawag nito na mag self-pollinate siya. Yan, ginagamit yan yung kanyang pollinators at saka yung tayo yung mag-pollinate ba di, yung hand pollinate, yung natin yung babae at saka lalaki ng mga kalabasa para magbunga siya. So dito sa amin ba di, sa aming farm ay meron ng mga pollinators dito, maraming mga paniki, ganyan, mga bubuyog, sila yung nagpo-pollinate sa ating mga tanim.
So, marami din na-harvest ating kalabasa ba din, mga ilang tan siguro yun. Kasi nagtanim pa tayo ng mga kalabasa doon sa kabila. So, ito yung ating pang next batch na mga kalabasa ba din. Ayan, napakarami. So, kahit na tag-init ba din, ay diskarte pa rin tayo para merong hanap buhay pa rin yung ating mga tao. So, ayan ba din, ay tapusin lang natin ito para matapos na ito at makainom na yung ating mga tanim. So ayan ba, please keep on watching. So ayan ba de, ay yun, nagdilig na sila. So yung mga pollinators dito ay meron pa naman tayong nakita na mga pollinators na makatulong sa atin upang marami yung mga bunga ba de. So ayun, minimize lang siguro tayo sa pag-spray ba de, kasi kapag ay tinodo natin pag-spray yung mga pollinators, mga bubuyog, mga insekto, ganyan ay hindi malapit sa ating mga tanim. So minimize lang tayo dyan, no? At panatilihin tayo na as much as possible ba de ay organic farming, organic practices, ganyan. At mag-adapt din tayo sa tawag nito, yung mga organic din na mga insecticide. So meron namang mga tutorials yan sa YouTube. Meron nga ako nakita ng mga vlogger na organic lang yung kanyang ginagamit. So sa pamamaraan na ganyan ba de, ay pwede natin i-cut yung ating gasto sa ating farming, ating garden. So kung maalam na natin yung pamamaraan, ay pwede na natin yung i-apply sa ating mga tanim. So napakaganda yan ba de, safe din kainin at saka safe din sa mga consumers na bumibili sa atin, mga customers. So yan ba din, no? So salamat sa inyong sa inyong suporta sa aking vlog sa YouTube at saka sa Facebook. So hindi ko kayo maisa-isa ba di, malapit na tayo almost na tayo 2K subscribers. So salamat talaga sa inyong suporta. At saka ba di, huwag nyo rin kalimutan na huwag mag-skip po sa mga ads na lumalabas sa aking mga videos. Kasi yan po yung sumasahod sa aming mga content creator, mga badi. So huwag kayo mag-skip sa mga ads. Balag mag-skip kayo sa videos badi, huwag sa lang sa ads. So yun, napaka-importante yun sa amin badi. So yan badi, happy farming always. Happy farming talaga sa inyo badi. Ayun, keep hydrated kasi napakainit ngayong panahon ngayon badi. We hope na this coming June, next month ba de, I think, ulan. Marami ng ulan na siya. Makatanim na tayo ng rice farming, maka-land preparation tayo. Ayan, pwede na tayo magsimula sa ating rice farming series. So, napakaganda naman yung ating practices, no? So, ayun yung ating gagawin ba de sa ating vlog. So, ayun, keep supporting me ba de. Ayun, see you in the next video. Bye-bye mga bade. Patay.